So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sobra-sobra na po talaga ang kawalangyaan na ginagawa po ng ating Presidente Bongbong Marcos na si Babalina, si Aimee. So, yung logic po ni Aimee na okay lang kahit na mapahamak yung kanyang kapatid na Presidente ng Pilipinas, basta wag lang matuloy yung impeachment trial ni Sara. Eh sira ulo nga ito, no? Parang hindi ka kapatid. Kapatid ka ba talaga? Bakit kamukha mo yung yung mayor ng Maynila dating mabang baba, no? So ito, ko ba? So ngayon mga babayan, ito gusto ko sabihin dito, no? Pag-usapan natin yan, no? Ito, nakita ko to sa GMA News. Tingnan yung mukha niya, no? Kamukha talaga ni Lacson. Lacson! So sabi dito, re-elected Senator Aimee Marcos said that the bid to remove Vice President Sara Duterte via impeachment has already failed amid the postponement of the proceedings in the Senate. So parang bata, no? So tandaan nyo, ha? Ito yung paniniwala po ni Aimee Marcos. Alam nyo, no? Ito, naalala ko na naman, re-elected na naman, no? So alam nyo mga babayan, ako po talaga, hindi po talaga ako makamove on sa katangahan ng mga loyalista. Yung mga loyalistang bumoto kay Aimee Marcos. Tingnan nyo mga katangahan ninyo, mga walang hiya kayo. Oh, ano bang rason ninyo? Kayong mga loyalista na mga taga-Ilocos, mga taga-Norte, ano bang rason ninyo kung bakit nyo pa binoto yung Babalina na yan? Anong rason? Bigyan nyo ako ng rason. Kasi kung ang rason nyo lang naman ay binoto nyo dahil siya ay Marcos, so ano na pinagkaiba ninyo sa mga DDS na mga kulto? Kulto din kayo. Hindi nga. Malamang sa ibang mga vlogger hindi nyo maririnig yan kasi nga po, takot mawalan ng subscriber. Pero ako po, nasasabi po ako ng totoo. Dito po sa content natin, papakita ko nga po sa inyo na para po kay Aimee Marcos, okay lang na mamatay yung kapatid niya na si PBBM, si Bongbong Marcos, wag lang matuloy ang impeachment trial. So doon pa lang, tanga-tangan na kayo, kayong mga loyalista na bumoto kay Aimee Marcos. Isipin nyo ha, isa po sa mga kaso na kinakaharap ni Sara Duterte sa impeachment is yung grave threat. So hindi ba kayo concerned sa buhay ng ating Presidente Bongbong Marcos? Kayong mga loyalista din? Napapatayin nga po si PBBM tsaka si Lisa Marcos. Ni Sara. Tapos binoto niyo pa si Aimee na talagang alam naman po natin na openly na ayaw po ituloy yung impeachment. Tanga! Pasensya na, no? Pero, ayun talaga. Nasasabi lang po ako ng totoo. Yun na nga, pag-usapan pa natin ito, sabi niya pa dito, oh. Para sa akin, yan ang importante. Makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampolitikang impeachment na yan. Hindi po pampolitika yung impeachment ni Sara. Accountability po ang tawag doon. Hustisya po ang tawag doon. At saka due process. Gaga talaga. O so sabi dito, pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin nyo na, talo ng impeachment. Parang bata, no? So tinan yung mukha ni Aimee dito. Parang bata tong matandang to, no? Sobrang sobrang pagbobotok siguro. So tinan yung mukha niya dito. Hindi, sige. Ito, panoorin nyo to. Seriously. Ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pamumuna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Parang bata, no? Oy, senior citizen ka na. Yung pagiging kikay mo, ilagay mo sa lugar, buha ka ng ina ka. Ano yun? Yung impeachment, bakit inuurong yung impeachment? Ang tanda-tanda mo na. 70 years old ka na. Ba't ganyan ka pa rin magsalita? Hindi bagay sa pagiging kikay. Walang yan to, no? Tignan nyo. Ulitin natin. Ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pamumuna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na.
Yun lang yan. Kikay ako, ang tanda-tanda ko, nakulubot na yung balat ko. So alam niyo kung ba't ako naiinis ng mga kababayan, no? Hindi, pasensya na, no? Kung medyo, sa tingin ninyo, medyo, hindi kasi nakakainis naman talaga. Kasi tingnan nyo to, ha? Pakita ko sa inyo to. Oh. So, isa po sa mga, ito yung article of impeachment nga po ni Sara. So, pito yan. Pito yan, di ba? So, sa number 1, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. O ngayon, ay ni Marcos, dahil sa sobrang katangahan mo, hindi ka ba interesado na malaman na totoo ba na ipapapatay ni Sara Duterte? Ni Sarang Baliw? Inday Sayad? Yung kapatid mo? Ang importante, yung ambisyon mo sa politika? Nako-compromise yung nako-compromise po yung safety ng iyong kapatid dahil sa ginagawa mo, okay lang sa'yo? O pati doon sa yung mga loyalistang tanga na bumoto lang, ha? Hindi lahat ng loyalista bumoto kay Aimee. May mga matatalino loyalista, ha? Yung hindi bumoto kay Aimee, matatalino po yun. Pero itong mga bobong loyalista na bumoto kay Aimee, hindi ba kayo nakokonsensya sa ginawa ninyo? Di ba? Ngayon po, kung loyalista po kayo, dapat concern din po kayo kay PBBM na meron pong banta sa buhay niya. At ngayon po, yung banta sa buhay niya na yan, na kailangan nating malaman kung totoo ba ito o hindi, hinaharangan po ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos. Hindi niyo ba naisip yun? Sabagay, yung mga loyalistang bumoto kay Aimee, kulto din po kayo para din kayong mga DDS. Di ba parang mga DDS, di ba? Basta Duterte, walang tamat mali. Basta Duterte kami. Parang kayo din. O wala na pong tamat mali sa inyo, basta kami, maka-Marcos kami. Kahit mali na po yung ginagawa ni Aimee. Yan tayo eh. So ngayon, tinan nyo ang itong katangahan ni Aimee, no? Ito pa, no? Okay. O yan, no? O. Napakaswerte ni Inday Sara sa kanyang nakakabatang kapatid. Trapon-trapo talaga to, no? Maraming nangyari, nagawa at nasabi, pero kahit kailan, hindi ako nagduda sa dulo. Kapag tunay kasi yung paniniwala at paninindigan, makikita at maramdaman mo ng iyong kapwa ang totoong laman ng iyong puso. Hindi yun, napapakatanga ka na. No? Tandaan nyo ito may merong kwento si Harry Roque dito eh. Napanood ko yung live stream ni Harry Roque. So, nung nagkita pala si Aimee tsaka itong si Baste doon po sa Dahig. So, ang unang sinabi pala ni Baste, no? Di ba, yung makikita na sila. Oh, Aimee, sabi ni Baste Oh, Aimee. Oh, hindi kita binoto. Oh, ginanon siya ni Baste harap-harapan. Hindi kita binoto. Mo, talo ka nga sa Davao, number 14 ka nga doon, hindi ka namin binoto. Tapos si Aimee naman daw mukhang tanga. Ikaw talaga, Baste. O, di ba? Alam mo, dapat yung apelidong Marcos inaangat ninyo kayong mga anak. Pero itong si Aimee Marcos, no, okay lang tapak-tapakan po ng mga Duterte yung apelidong Marcos. Tingnan niyo. Anong sabi ni Sara Duterte kay Aimee? Oh, hukayin ko yung tatay mo. Sa libingan ng mga bayani, itatapon ko sa West Philippine Sea. Yun palang bastos na. Pero nung ginawa, anong sagot ni Aimee? Yun, pagiging kikay niya na naman hindi bagay. O, di ba? Ay, baliw lang. Ako sa inyo. So, ngayon, mga kababayan, no, tingnan nyo to, no? Actually, wala tayong magagawa yan. Panalo na eh. Nanalo na si Aimee eh. Kahit na mag-tumbling ako dito, no? Kahit anong gawin ko dito, no? Senador pa rin si Aimee. Wala na akong magagawa doon. Wala na tayong magagawa. So, pagtyagaan ulit natin siya sa loob ng 6 na taon. Pero by the way, mga kababayan, no? Ito, nakita ko to kay JDB eh. Ito, anong klaseng mukha ito na Aimee, no? Parang bruha eh, no? Hindi, pero by the way, mga kababayan, nakayan natin, no? So, ito po yung inauguration ni Aimee. So, napansin din po natin, no, na yung nakalagay po sa damit ni Aimee, sa gisag ng Pangulo to eh. Tama ba? Pangulo ng Pilipinas. So, ito po yung logo ng tatay niya, pagkakaalam ko, no? Nung presidente pa nga po itong si Apo Lakay, no? Si Ferdinand Marcos Sr. So, ngayon, ano bang point ko dito? Ano bang trip ni Aimee?
May plano ba siya maging presidente ng Pilipinas? So, wala, hindi imposible 'yon. Tandaan nyo, hindi imposible 'yon. Una sa lahat, mga kababayan, si Sara, alam po ni Sara na tanga siya in the first place. No, kasi kung tatandaan po natin, no, nunguna po sa survey po talaga si Sara noong 2022. Hindi, totoo naman talaga. Totoo naman. Wag natin wag tayong magbulag-bulagan doon. Nung wala pa pong candidacy, number 1 po talaga si Sara sa mga surveys. Number 2 si PBBM noon eh. So, ang sabi nga ni Sara, hindi daw po siya tatakbo bilang presidente kasi hindi pa raw siya ready. So, admitted siyang tanga. Ganun lang yun. Admitted kang tanga. Oh. So, ngayon, mga kababayan, ang tanong, at saka, ito nga pala, meron pa pala sinabi si Sara na ready na raw siya maging presidente sa 2034. So, matagal pa yon, di ba? 2034, 12 years pa. No? Hindi, basta matagal pa. 10 years, no? Parang ganun. Oh, so, ngayon, kung si Amy po may plano maging presidente ng Pilipinas, actually hindi siya imposible, no, na hindi siya tumakbo kasi una sa lahat, yung pagiging masigasig nga po ni Amy na ipagtanggol si Sara kahit mali na sa kanyang impeachment, posible pong tanawin na utang na loob ito ni Sara. Na sige, ikaw naman magpresidente ulit. Marcos ulit. Ewan ko lang nga kung ganun katanga si Sara, no? Pero ako naniniwala po ako no na itong ginagawa po ni Amy na pagtanggol-tanggol po sa mga Duterte, may kapalit po 'yan. Meron po yung hihinging pabor in the future. O di ba? Wala ko, Diyos ko, Amy Marcos senador is na lang, no? So ngayon mga kababayan, no, ito. So speaking of impeachment trial, no, pag-usapan lang natin ito saglit lang, no. Mukhang it's very sad to say, no, na ang future po ng impeachment trial nga po ni Sara nasa taong bayan na po. Kasi walang iya talaga itong si Cheese. Yun naman sabi ni Cheese, impeachment ni VP Sara posibleng hindi matuloy. Sinabi niya na talaga harapan. Posibleng hindi matuloy. Ayan, no? So ngayon, kung talagang gusto natin ng accountability, pwede tayong pumunta sa Senado at mag-rally tayo doon. Kung hindi nila itutuloy talaga to kasi para sa akin, importante po na malaman natin kung ano ba yung totoo. Diba, okay lang matalo okay lang na hindi siya mapa-impeach. Importante, may labas po ng prosecutor kung ano man yung mga ebidensyang meron. No, so ito nga sinabi nga ni Cheese, tinan nyo to Gago nga to no? Ito panoorin nyo to. Ipe-present ng Kamara yung articles of impeachment, pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ng impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo. July 28 kami magre-resume. SONA yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay naandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. So pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, gago talaga to, no? Kita nyo, di ba mga kababayan? Alam niya, di ba, na in the first place, alam na ni Chis Cordero na pag tumawid nga po yung impeachment trial nga po ni Sara from 19th Congress to 20th Congress, ang sabi niya mismo na pwedeng itong pag-usapan o pagdebatihan. Pagbotohan na wag nang ituloy. In the first place, alam mo na yan. Pero ang tanong natin dito, bakit mo pinuspone yung impeachment trial noong February pa lang? Sinasadya mo to At mga kababayan, hindi po tanga si Cheese.
Di ba? Mula elementarya hanggang makagraduate po ng law school yan, sa UP Diliman, tama, sa UP po nag-aral yan. Malabong di niya alam ang ibig sabihin ng forthwith. Nagtanga-tangahan lang to para sa kanyang sariling ambisyon. So ano ba ambisyon ni Cheese? O, yung maging Senate President pa rin. Yung magpatuloy siya bilang Senate President. Di ba sipin mo graduate ka ng UP? Di ba? Mula bata ka hanggang makagraduate ka ng law school, forthwith, hindi mo alam ibig sabihin? Di ba? O, ako lang, by the way, ano gusto ko sabihin po sa inyo, no, na wala na po yung impeachment trial po ni Sara. So may abangan pa rin naman tayo sa June 11. Pero kung hindi ito matuloy, nasa taong bayan na po talaga desisyon, ganun dapat natin gawin. Ganun lang po yun. Di ba? So ayun na, so kayo po dyan, ano po masabi nyo nga po dito, kay Amy Marcos tsaka kay Chis Escudero. Yan na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush!